Sakit lalamunan ko, nababad na yata ron sa magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nagpahayag na po kanina, hinuhulaan natin, no. Sabi natin kanina, pag pag nag-imbestiga, yung napalitan si bilang Senate President si Zubiri, 'di ba? Nung panahon po na nag-imbestiga si Bato tungkol po sa PIDEA leaks. Tapos balitang-balita na mag-iimbestiga si Bato dito naman sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Ang una kong inisip, hindi kaya ito ang maging dahilan kung na matanggal naman si Chis Escudero, 'no? Kasi alam niyo naman, nakikilala na natin na yung powers that be, 'di naman po lang yung taga Malacanang, 'no? Yung taga House of Representative po, yun po ang pinakamalalaking power, 'no? Kinikilala na sila talaga, sa kanila nagmumula yung pondo, eh. Kokontrahin ba yan ni Chis Escudero, yung pinakamalaking puwersa, 'no? Yung pinagmumulan ng pondo nila? May kakayahan ba si Chis na kontrahin yung sinasagawang pagpapasama sa mga Duterte? Siyempre hindi. Siyempre wala. Siyempre gusto niyang mapanatili yung kanyang pagiging Senate President. Kaya yan po ang resulta, no? Hindi po papayagan ni nagsalita na po ng Senate President. Alam niyo, mga ligoy kasi ito, no? Sa madaling salita, mas maganda raw siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komiting yon, para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Yan. So sa madaling salita, hindi niya pinapayagan, sa sobrang ligoy ng pinagsasabi nitong Senate President, sa madaling salita, hindi niya pinapayagan na ang mamuno sa investigasyon ay si Senator Bato. Grabe, no? Grabe yung pagbibigay, no? Sunod-sunuran lang tong Senate President, eh. Mamaya tatalakayin natin yan. Pag-usapan din po natin, may mga bagong lumang binaton pa rin, no? Ito po, nagko-concentrate po sila ngayon dito po sa dalawang panyanyari. Meron na naman pong tumistigo na nabigyan din na sobre. Alam niyo, nakakarindi po, no, pagka iniisip, yung pilit na pilit. Tapos pilit na pilit din po yung pagpapalala ng sitwasyon na 16 million in 11 days na ginastos daw po sa pagrerenta ng mga safe houses, no? Talagang ano po 'to, eh. Talagang test na po 'to ng gagawin na po nila ang lahat para mapasama si VP Sara, mapasama po yung mga tumatakbo na kaalyado ni Pangulong Duterte. Okay. At ano pa, pati po yung DepEd, no? Ganun pa rin. Kaya lang nananawa na yung tao, wala namang bago diyan sa mga sinasabi niyo. Sobre pa rin. Anomalya pa rin nung panahon ni VP Sara. Panay anomalya lang ba yung nangyari? Yan po mga paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang, ay tsaka ito po, no? Tumaas po yung nagsasabi na sila ay may involuntary hunger, yung mga dami ng taong nagugutom, no? Ay tumaas po ayon po sa SWS survey. O pag SWS survey po, talagang masama. Pag tunay na survey, masama yung nakikita natin yung totoong kalagayan, no, ng Pilipinas. Yan po mga pag-uusapan natin.
Narinig ko na rin po pala. Hindi naman maganda yung pagkakasabi, parang alanganin pa rin si Katunying 'no, pero ang sinasabi niya lang yung war on drugs 'no, yung war on drugs na, nakabuti sa mga barangay. Eh, kung dahil diyan, sasabihin na natin na kumampi na si Katunying, posible pero hindi naman siya nag-all out 'no, ng, pagkampi. Hindi katulad ni Marcoleta na talagang all out na bira na siya, 'no? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Pigil pa. Hindi pa all out. Ganun talaga. Eto po, yung walang katapusan na investigasyon ko 'no, paninira kay VP Sara. Ngayon nagko-concentrate naman sila sa, safe houses. Okay. Ano sila, 'no, gulat na gulat, ang mahal naman per day. Alam niyo po sa totoo lang, safe houses, 'pag ako na-imagine ko na 'pag safe house po yung, kinakailangan ninyo, hindi po yan po puwedeng mga apartment, 'di ba? Na basta yung mga usual na uupahan, kasi kung sasabihin po ninyo na namamahalan kayo 'no, sa mga inupahan na safe house, paubayan niyo na po yan sa COA 'no, kung mayroon bang, overpricing na naganap o wala. Kasi kung ibabatay niyo po yan sa normal, talagang mahal po yung pagkakaupa, 'di ba? Normal na bahay, normal na tirahan, yung normal natin tirahan, magkano ba yung normal na apartment? Ako eto, before ako rito umupa sa BGC, ang normal na apartment, yung inupahan ko ro'n 7,000, 8,000. Dalawa kasi, yung sa nanay ko 8,000, sa'kin 7,000. Hindi naman po pupuwedeng umupa ng gano'n kung safe house, 'di ba? Kasi kita ka ng mga tao. Hindi ko po alam kung ano po yung itsura ng safe house 'no? Hindi ko po alam kung, hindi pa po ako nakakita ng safe house, pero ipinagpapalagay ko po na hindi po yan normal na apartment, hindi po yan normal na mga yung yung tirahan 'no, ng mga tao. Kaya kung sasabihin ninyo, ibabatay ninyo, unfair po kasi, 'di ba? Unfair po kung, ikukumpara niyo sa normal na upahan. Kasi kung, parang hindi hindi siya safe house. Kung normal lang siya, hindi siya safe house, 'di ba? Nakakakita ako ng mga safe house sa mga pelikula. Ewan ko kung gano'n yung totoong safe house sa tunay na buhay, pero kasi pati identity nung mga nakatira dun ano ka, 'di ba? Kung i-imaginin mo lang, 'pag normal na apartment, normal na uupahan mong bahay, okey na kilala ka ng lahat 'no, dahil ay bagong kapitbahay, puwede ka pang maging, maging kumpare nung mga dadayuhin ka, 'di ba? May mga pasalubong pa dahil may bago silang kapitbahay. Gano'n ba yung ano, gano'n ba yung safe house? Kung gano'n po kasi talagang mahal po 'yun, 'di ba, yung upa. 'Di rin natin alam kung ilan. Kaya nga po ang magde-determine lang po niyan na may anomalya po diyan yung COA, 'no?
Kaya lang, by the way na hindi naman ako nanood kasi nakakasawa ng panoorin yang mga yan. Pero dito po sa mga post, sinisisi yung COA, ng mga tao, eh. Anong klaseng COA kaya pala marami nakakapagnakaw, 'no? Resibo lang pala. Resibo lang pala tinatanggap na ng COA, et cetera. Alam mo 'yun, yung naging mas marunong pa sila. Ah, anong alam nung mga BBM supporter na 'to na sa trabaho ng COA, 'no? Ibig sabihin 'pag inalaw po ng COA 'yan po ay legal. Ano po ang problema ninyo? Dapat nga hindi dini-discuss 'yan, eh. 'Yan yung danger talaga nung confidential fund ay isinasa publiko. For what? Para pasamain yung BP? Wala naman kayong mapapasama. Kasi ang tagal niyo nang hinahanapan si VP Sara Duterte ng ikakaso sa kanya. Sa totoo lang po, matagal na nilang hinahanapan ng ikakaso kay VP Sara, eh. Kung meron pong kakaso-kaso diyan, dapat kinasuhan na nila, 'di ba? Wala, eh. Wala talaga. Sisirain lang po nila yung COA. Sasabihin lang nila ngayon na nakikipagsabwatan o ganun lang nila palalabasin. Pero sa totoo lang, findings ng COA ang dapat pagbatayan pagdating diyan sa mga pondo-pondo, paggamit ng pondo. Ngayon, pag sinabi ng COA na allowed yan, wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa. Ako wala po ako ideya kung ano po itsura ng mga safe house. Pero kung mahal man yan, natural. Dahil hindi pangkaraniwang bahay yan, eh. Hindi nyo pwedeng hindi po pwede yung usual procedure na sige mag-bidding kayo. Sino po ang may mga safe house diyan, pwedeng safe house? Pwede po kayong mag-submit ng inyong mga quotation kung magkano po yung pinakamura, yun po yung uupahan namin. Hindi po yan normal na transaksyon ng gobyerno. 'Di ba? Kaya wala, eh. Wala pong ano, eh, wala na po sila talaga yung pilit na. Katulad nito meron na namang bagong akusasyon na may tinanggap na naman na sobre. Oh, di imbestigahan mo na Anggara. Ang tagal mo na diyan, ilang buwan ka na ba diyan? Arte-arte mo naman. May mga tauhan ka pala na nakakatanggap ng mga sobre. Imbestigahan mo kung sino nagbigay ng sobre at balian mo na ng kamay. Kung ano man ang nararapat gawin. Ha? DepEd, ikaw na DepEd, eh. Ang dami niyong arte. Wala ka palang kakayahan, eh. Kung ano-anong magbibintang-bintang. Ano ba kaso pag binigyan ka ng sobre? Yung nagbigay ng sobre, tukuyin na. Kung nasa DepEd pa, pitikin na sa ilong. Hindi ko alam kung ano po ang pwedeng riyan, eh. Pipitikin ba sa ilong 'pag nabigyan ng sobre yung nagbigay ng sobre? Hindi naman po kakaso-kaso yan, eh. Ang tanong, si VP Sara ba nagbigay ng sobre sa inyo? Putang daming-daming trabaho ni VP Sara. Alam niyo sa totoo lang, Vice President, DepEd Secretary, NTF-ELCAC, imposible na si VP Sara pa nagbigay mismo sa inyo ng sobre. Ako kahit hindi ko narinig, yung nagbibigay ng sobre at ikaw ay sinusuhulan, sinabi ba na sinusuhulan siya? Yung si Manang nga hindi naman nagsabi na sinuhulan. Ang nakakabwisit, kaya nakakagalit kasi wala naman talaga, eh. Wala naman pilit na pilit. Pagpalagay na natin. Kasi pinalalabas na 16 million, 11 days. Alam niyo, hindi na po umubra yung 125 in 11 days, eh. Itong 16 million in 11 days na to, bahagi po to ng 125 in 11 days. Hindi ba nagulat
yung mga Pilipino sa 125 in 11 days? Sa tingin niyo magugulat sila sa 16 million in 11 days? 1.4 billion nga yung ginagastos nyo per day sa non-existent na flood control program. Tapos akala nyo magugulat. 16 million in 11 days. Nilamon nyo nga 20 million in Luzon. Ang problema kasi ng mga to, ang daming paandar. Wala naman pong kaso yan. Hindi nyo nga po pwedeng kasuhan si BP Sara niyan. Alam nyo ba yun? Hindi nyo pwedeng kasuhan si BP Sara. Alam nyo kung ano lang ang pwedeng magawa ng COA? Ang pinaka-worst na pwede nilang gawa ay ideklara na disallowed. Isosoli mo lang. Wala nga kaso. Nangupahan ka pala. Ayaw namin yung inupahan mo. Disallowed. Hindi naman sinabing binulsan niya yung pinang-upa. May resibo nga eh. Kompleto na nga ng papeles. Kina-question pa rin. Kaya nakakahiya. Okay, punta tayo rito sa isang nakakahiya. Nagsabi po si Bato at si Bongo na mag-iimbestiga sila sa war on drugs. Di takan-takan naman tayo. Ang unang mga nag-react, si De Lima, no? Tapos sila Abante, yung mga congressman. Paano tsaka si nag-react na rin si Dan Fernandez eh. Sana nga matalo yan sa kahit ayaw ko makialam sa sana kayo mga taga Laguna, no? Marunong naman kayong tumingin ng gobernador. Hindi ko alam kung sino kalaban yan eh. Pero tignan nyo. Ano yung pinapunto ko? Tignan po ninyo. Ano nga yung sinasabi ko? Ayon sa investigasyon, no? Ang kinakatwiran nila, lahat sila, teka muna. Kayo mag-iimbestiga, baka maging bias yung investigasyon. Concern si Dan Fernandez, si Abante, si Laila De Lima, lahat ng kontrabida sa buhay, si Ontiveros, concern sila. Concern sila na baka bias ang mangyaring investigasyon. Alam nyo, tapos eto ngayon si Chis Escudero na Senate President. Di ba, pinoproblema natin kanina. Baka eto na pagkawala. Ayaw ni Chis nun, syempre. Sabi ni Chis Escudero, eto po, sabi ng News 5, mismong si Senate President Chis Escudero ang nagsabi na kung may mga investigasyon na ugnay sa pangalan ni Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, mas mainam kung hindi sila manguna hinggil dito gaya na isinusulong ng Senate probe hinggil sa drug war. Okay. Bakit po hindi si Bato? Sino po ba ang committee on ano bang committee si Bato? Sino po ba ang nag-iimbestiga sa mga droga? Hindi po ba yung committee ni Bato? Okay, bakit po ayaw ninyo na si Bato? Kasi suspect siya. Saan siya suspect? Yan yung problema sa'yo, Senate President, no? Ayaw mo mag-imbestiga si Bato sa war on drugs. Dahil ayaw mong ipakita ni Bato yung other side ng war on drugs. Bakit sila naglunsad? Totoo ba na patay lang sila, no? Yung totoo pong meaning ng tukhang, totoo pong meaning ng war on drugs, no? Ito ba'y nakabuti? Ayaw nyo eh. Ayaw nyo ipakita yan eh. Bakit po ayaw ninyong ipakita sa mamamayan? Bakit po yung
Yung pinasasama po ninyo yung pagpatay sa mga drug lord, no? Pagpatay sa mga pusher, no? Bakit po bawal si Bato, siya po ang nakatoka diyan, Senate President? Kasi daw ayon din sa kay Chis Escudero, no? Ito pakinggan natin. Personal at hindi impartial at hindi fair. Yun ang haharapin namin siguro sa mga susunod na araw. Okay, para daw maging impartial at hindi kahit na ano daw ang sabihin, pag sila Bato daw, mukhang may duda sa impartiality at baka hindi maging fair. Tuwadkom lang ang legit sa kanila, yawa ka, Abante. Thank you very much, B. Kaibigan, na nagbigay ng $10. Okay. Kaya ayaw niya na si Bato ang mag-handle ng war on drugs probe. Baka daw maging bias, diba? Bias kanino? Lahat naman ng tao bias eh. Alam mo, Chis Escudero, pinagbubulan dito sa channel natin. Wala pong wala po tayong bulahan dito. Walang tao na hindi bias. Lahat yan may biases. O, kanino bias si Chis Escudero? Sa mga taga-HOR. Kasi kung bias siya para sa mga senador, pinagtanggol niya sila Bato at saka si Bongo. Hinahayaan mo lang eh. Senate President ka, anong klaseng Senate President ka? Isinasalang sa HOR. Sinisiraan si Bato at si Bongo doon. Hindi mo man lang sabihan yung mga kahit statement. Maggalangan naman tayo, no? Kayo, ginagalang namin kayo bilang mga congressman. Igalang nyo naman yung mga senador ko. Narinig ba natin kay Chis Escudero yan? Na ipagtanggol niya yung mga senador niya? Alam mo, ang amo mo, nakikiamo ka pa rin kay Martin eh. Naturingan kang Senate President, kung tutuusin, mas mataas ang posisyon mo kay Martin. Sa tinatawag po ng hierarchy, no, ng mga papalit sa presidente in case na hindi makapaglingkod yung president at vice president, ikaw ang magiging pangulo ng Pilipinas. Sinasabihan mo magiging bias, inuunahan mo. Hindi niya direktang sinabi, alam niyo naman maligo ito eh. Mas maganda kung hindi sina De La Rosa at ko ang manguna para walang ma-question sa impartiality, etc. Pinaiikot mo lang eh. Ganon din ang resulta nun. Ayaw mo kay Bato at ayaw mo si Bongo at si Bato ang manguna sa investigasyon dahil takot ka sa HOR. Hindi ba bias yung HOR? Hindi ba bias anti-Duterte, anti-Bato at anti-Bongo yung HOR? Bakit kung ipagtatanggol ng mga senador yung sarili nila, kung ipagtatanggol nila yung sarili nila sa sarili ninyong bahay, bakit ayaw mong ipagtanggol ng mga senador na sinisiraan yung pangalan? Sinisira yung mga senador mo dun sa HOR, wala kang pakialam. Ngayon, gumawa ng hakbang si Senator Bato at Senator Bongo para ipagtanggol nila yung pangalan nila. Ipagtanggol nila yung Senado. Dahil hinahayaan mo lang dayok-yokin eh. Hindi mangyayari yan sa mga magagaling na Senate President. No? Hindi po pwedeng basta imbestigahan ng HOR ang mga dating senador. Nung panahon ni Enrile, nung panahon nila Nene Pimentel, nung panahon nila Salonga. Thank you very much, Lulu, sa $5. Kailangan niya ipagtanggol ang mga senador niya. Yun po nakakalimutan natin, hindi po ito usapin ng fairness at impartiality. Dahil unfair po ang HOR at unfair po ang hindi po sila fair. At hindi po sila impartial.
no? Anti-Duterte sila. Galit din sila sa mga alipores ni Duterte. Eto na po yung pinakamalapit kay Duterte ng mga senador. Imbis na ipagtanggol mo yung Senado, na medyo warningan mo man lang, yung HOR, wala sunod-sunuran ka O tinitiyak ko sa inyo, kung ano ang budget ni BP Sara, kahit sinabi ni BP Sara na atin siya sa Senado, hindi kaya, no? Yung mag-i-stick pa rin tayo diyan sa sinabi ni BP Sara, may control ng budget si Martin at si Ko. Hindi kaya yan nito ni Senate President. Walang boto. Waiter lang nga Ginawang waiter Ngayon, ipagtatanggol na ng sarili nila yung mga senador. Ipagtatanggol yung sarili nila. Pipigilan mo pa rin ipagtanggol, wala ka na nga nagawa Kinakawawa yung mga senador sa HOR, okay lang sa'yo. Wata-wata ka lang. Ngayong ipagtatanggol nila ang sarili nila, sasabihin mo, teka muna, dapat hindi kayo ang magtanggol. Dapat idiin kayo. Ayun yung dating sa amin Bawal nyo ipagtanggol ang sarili nyo. Dapat lang kayong idiin. Ang maganda niyan, ibigay pa kay Risa Ontiveros yan na magkaalaman na lahat. Wala kang silbi bilang Senate President. Ay, may silbi ka pala sa mga amo mo. Pero sa mga kapwa mo senador, wala kang silbi. Ngayon lang ako nakakita. 2 senador binabanatan sa HOR. Wala kang paki. Nagsalita ka bilang Senate President. Nagsalita ka para awatin yung balak ni Bato at ni Bongo. Senator Bato, huwag ka na magpaalam dyan. May committee ka naman committee mo yan. Katulad nung ginawa mo dyan sa PDEA Leaks. Kung ayaw ba ng Senate, talagang hindi papayag yan. Alam nyo kung bakit? Pag natuloy kasi yan, yung binabalak ni Bato, tanggal sa pwesto yung Senate President na yan. Di ba ganyan ang ginawa nila Kasubiri? Dahil sa Dahil lang sa PDEA Leaks, ngayon pa. Ano mangyayari sa tingin nyo? Mapapakita sa tao yung kabutihan ng war on drugs pag nag-imbestiga si Bato at si Go. Ayaw nila nun. Meanwhile, ang daming gutom. Nadadagdagan na nagugutom. Tignan nyo po mula po June. Ito po, 22.9% na po ang nagsasabing nagugutom sila na Pilipino. Umakyat ng 17.6%. Grabe. 17.6% ang tinaas ng dami na nagugutom. Matindi kayo. Ano yung ginagawa ng mga pondo ng ayuda-ayuda? Nadagdagan pa ngayon. Parang ayuda rin yun. 600 billion na, dinagdagan pa ng 300 billion. Putya, 900 billion na. Hindi maipaliwanag na ayuda. Billion-billion pinag-uusapan, milyon lang, kapirasong milyon lang. Mas malaki pa yung nilamon nyo ng isang oras, HOR, kaysa yung iniimbestigahan nyo ngayon kay BP Sara. Wala naman epekto yan. Pambubwisit lang gusto nila yan Distraction.
Kasi hindi makakapangampanya si VP Sara. Busy sa hinaharap niyang alam niyo kung totoo kayo, kinasuhan niyo na ng impeachment. Kung totoong may nakita kayo. Wala naman kayong nakikita eh. Wala talaga kayong maisasampang kaso for impeachment. Kahit yung 125 sick ngayon, 16 million, hindi po ka-impeach yan. Pinakamalala niyan, disallowance lang. Ano ba yung disallowance? Graft and corruption ba yung disallowance? Plunder ba yung disallowance? Hindi naman eh. Takot siya kasi wala naman talaga siyang kapower-power dyan sa Senado. Binigay lang po yan. Okay. May nagtatanong kanina, parang may naano ko kanina na sino bang matapang? Ano yun? May magandang question dyan kanina eh. Teka, hanapin ko lang konti ah. Tignan ko lang muna, baka meron pa tayong ano. Ito dapat yung iniimbestigahan nyo. Bakit gutom pa rin tayo? Ang dami na pong pondo, ang dami nyo nang inuutang, ang dami nyo nang binibenta, ang dami nyo pang ibebenta, ang dami nyo pang uutangin. Gutom pa rin yung mga Pilipino. Bakit? Puta, panay politika kayo, panay Duterte, panay Duterte. O, palagay na natin na palabas nyo masamang tao si Duterte. O, nire-recommenda po namin na ideklara na masamang tao si Duterte. Yun lang naman ang kaya nyo eh. Ideklara na masamang tao. ni kasuhan nga, hindi nyo masabing kasuhan. Dahil presidente yan eh. Polisiya niya yung war on drugs eh. Okay, eto po. No? Makalimutan ko yung sasabihin. Mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna. Anak ng pupa. Dahil ayaw niya na malinis yung pangalan ni Bato at saka ni Bongo. Barry Gutierrez sumausaw na naman sa 16 million sa 11 araw. Teka lang ah. Meron akong parang nakitang magandang gustong-gusto kong sagutin kanina. AM radio. Saan na ba yun? Dami na tayo sa lukulukong namumuno sa atin. Walang ayuda sa boss. Ban-ed solution lang ata yung ayuda. Merong parang nagtanong kanina na nabasa ko sa ano lang, hindi ko lang na ano. Yung may nagtanong dito na yung sinong matapang na tatayo laban diyan. 'Di ba? Parang hindi matitigil kasi wala namang tumatayong matapang. Eto, OFWPH. Maganda ka talaga magpaliwanag
Sir, sino pwedeng malakas loob para kalabanin sila, sir? Wala na talaga, sir, lalong maghihirap ang bansa ang Pilipinas pag ganito mga pangyayari sa bansa natin. Okay. Sino raw ang pwedeng malakas loob para kalabanin sila? Alam po ninyo, no? Marami po tayong leader. Nariyan po yung mga Duterte, di ba? Hindi lang po sila malakas loob, talagang lumalaban po sila. Nariyan po sila Marcoleta at saka yung mga senador natin na senatorial candidates natin. Pero tayo mismo makakagawa po tayo ng paraan. Hindi po natin dapat iasa lang sa mga leader at hindi po tayo maghanap ng leader tapos ikaw na bahala sa amin, hindi po. Sa darating pong eleksyon, no? Yun po yun. Isang araw sa loob ng 3 taon. Gamitin po natin yan. Kasi po, kung babalik po tayo sa dati, nang iboboto natin, yung tingin natin ay magagaling. Magagaling nga, kumampi naman kay Marcos. Magagaling nga, kumampi naman kay Martin. Magagaling nga, kumampi naman kay Lisa. Iboto po natin yung mga makaduterteng senador. Yun lang po ang tanging magagawa natin. No? Wala na po tayong ibang kayang gawin. Magngangaw-ngaw tayo dyan. Wala pong epekto yan. Di naman tayo pakikinggan. 100,000 nga tayo. Sa Davao, ang dami nang umatin sa Davao ng unang maisog. Sa Cebu, ang dami ring umatin. Pinakamarami dun sa may Tagum City. Napakarami pong umatin. 100,000. Mahigit. Natitinag ba sila? Hindi naman sila natitinag eh. Pero matitinag po, magbabago po yan. Pag mas marami po yung naipanalo nating senador. Kasi kung mas marami pa rin yung maipapanalo nilang senador, ganito po attitude nila. Kita nyo na? Wala namang kakayahan niya mga yan. Gawin na natin lahat. Basta kakampi natin ang media, basta kakampi natin mga oligarko, hindi tayo kayang tibagin. Ganyan po. Lalo po tayong pahihirapan yan. Kasi nanalo sila eh. Despite na mga ginagawa nila. Despite na panggigipit sa mga Duterte, lalo nilang gigipitin kasi for 2028 na eh. Lalo nilang gigipitin yung mga Duterte para hindi manalo si Sara kasi sayang naman itong natatamasa nila. Ibig sabihin, wala nang katwiran yung mga pinaggagawa nila sa Quadcom, wala nang katwiran yung mga pinaggagawa nilang investigasyon kay BP Sara, sa budget ni BP Sara. Wala naman pong patumangga yung pamimigay ng ayuda. Wala po yan. Hindi po ikaunlad ng bansa. Sabi nga, walang yumamang bansa sa kabibigay ng ayuda. Wala po. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at